Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, dismiss na sa serbisyo si dating Bulacan 1st District Engineer at OIC Regional Director Henry Alcantara, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Blacklisted na rin ang dalawang kontraktor ng Ghost Projects na nabisita ni Pangulong Marcos sa Bulacan nitong Agosto. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, Connie, ito nga yung flood control project na in-inspection mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon dito sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. At ang kanyang description dito sa proyektong ito, patay na pilit binubuhay dahil taong 2024, idineklara na 100% na kompleto ito at sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos. Pero ang nakita ni Secretary Dizon dito, hinahabol na gawin ang proyektong ito. Dismayado si Secretary Dizon sa kanyang nakitang Ghost Flood Control Project dito sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. At June 2024, nang ideklara itong ng kontraktor nito na 100% na kompleto. Ang kontraktor nito ay yung Wawaw Builders at kumolekta na nga sa gobyerno ang kontraktor ng 96.5 million pesos. Base rin sa record ng DPWH, 3 buwan lamang umano doon na tinapos ang naturang proyekto noong idineklara nila ito na tapos na. Pero sa pagdating ni Dizon dito, mga subcontractor na lamang ang gumagawa at hinahabol ito. 3 linggo pa lamang ang nakakaraan nang sabihan sila na gawin ito sa halagang 700,000 pesos lamang. At ayon kay Dizon, yung mga nakapirma dito ay itong sinadating DPWH Regional Director Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Ang mainit na balita, Rafi, Connie, ay dinismiss na ni Dizon itong si Alcantara na dating suspended lamang at sasampahan daw ng kasong kriminal sa mga susunod na araw. Ipedidismiss na rin itong sina Hernandez at Mendoza. Sa isang text message naman, sinabi ni Alcantara na iginagalang daw niya ang aksyong ito ni Secretary Dizon. Sa Senate hearing ay nagpaliwanag noon si Alcantara na kung may nangabayaran daw man ng mga proyektong Ghost or Ghost Project ay nagtitiwala lamang siya sa kanyang mga tao, pero inamin din niya na kapabayaan din niya ito. Sa isa pang mainit na balita, pinabablackmail na habang buhay na blacklisted din ang Wawaw Builders at ang Sims Construction Trading. Ito naman yung kontraktor dun sa isa pang Ghost Project na binisita mismo ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Narito po ang pahayag ni Secretary Dizon. Patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na to Ghost Project ito Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Pero itong hayop na Wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Rafi, Connie, tungkol naman doon sa mga courtesy resignation na hiningi nitong si Secretary Dizon, 6 daw sa lahat ng 6 na undersecretary ng DPWH ay nagsumite na ng kanilang courtesy resignation at 2 linggo ang ibinibigay ni Secretary Dizon sa kanyang sarili para reorganisahin ang DPWH. Connie, Rafi? Joseph, kung 700,000 pesos lang yung budget para dyan sa flood control project na nasa likod mo, ano to, ipagpapatuloy pa ba nila or ipapatigil muna, Joseph? And ang sabi nitong si Secretary Dizon ay itutuloy na rin itong proyekto nito pero tututukan na nila yung gagawin nito. At kanina, in-inspect ni Secretary Dizon yung bahagi ng dike. Ang akala namin, yung mga nakapatong lamang na mga sako ay ganun lang yung pagkakagawa. Pero binungkal naman ng foreman at ipinakita na buhos naman yung loob. So satisfied on that respect
yung DPWH dun sa subcontractor na gumagawa nito. Pero yung question mo, itutuloy pa rin yung proyekto na ito pero tututukan na ng DPWH. Rafi. Gayun man, nangangamoy kaso talaga ito. Joseph, marami ba yung pwedeng kasuhan dahil dito? Medyo, malaki talaga yung nawala sa Kabanang Bayan. At na-establish ba kung sino yung kumuha dyan sa subcontractor, Joseph? Yung original na contractor ng proyekto nito, yung Wawaw, ang kumuha sa kanila ng subcontractor. Pero 96 yung kinolect nila, ayon dito kay Secretary Dizon, 96 million sa gobyerno. Pero nung hinahabol, 3 weeks ago, itong project na ito, kasi nga mainit na yung issue ng flood control, ang sabi ng foreman na nakausap natin, at nakausap ni Secretary Dizon, 700,000 lamang yung kontrata nila para gawin. Yung nakikita nyo ng bahagi na yan. So may mga putik-putik pa yan. At dun sa dulo, medyo hindi pa kompleto. No? Maraming kakasuhan. Ang glaring dito, ididikit na ito dito kay DPWH, dating DPWH Regional Director Henry Alcantara. Kasi sabi nga ni Secretary Dizon, medyo glaring. So kumbaga, kung ebidensya at ebidensya, ito na, Rafi. Joseph, may karagdagang tanong si Connie. Yes, Joseph, nabanggit mo na 700,000 lamang yung ibabayad dito sa subcontractor. So, itong 700,000 as compared dun sa 96 million, paano ba yun ibabalik pa? Kukunin ba doon mismo sa Wawaw din? Yung ipangtutuloy dyan, paano ba yung magiging direktiba? Yun ang wala pang detalye itong si Secretary Dizon. Hindi pa natin siya natanong about it. No? Kasi June 2024 pa siningil Anong hinabol na, ang sabi 700,000. Hindi ko lang alam kung kanino sisingil itong yung foreman. Kasi ang kausap nila, yung Wawaw, 700,000, nag-aalala nga siya na baka hindi mabayaran. Pero ang sabi naman itong si Secretary Dizon, itututukan nila itong ginagawa nila at ayusin kung dapat may ayusin, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Isa pang mainit na balita, nag-resign na si Herbert Matienzo bilang Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang ahensyang nagbibigay ng lisensya sa mga kontraktor sa gobyerno. Sa gitna po yan ng issue ng mga maanomalyang flood control projects. Sa isang text message sa DZBB, sinabi ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na personal ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Matienzo. Nag-resign si Matienzo sa gitna ng investigasyon sa maanomalya umanong flood control projects. Nakitaan ng conflict of interest ang PICAB kasunod ng mga aligasyon ni Senador Ping Lacson na mismong mga opisyal ng ahensya ang contractors umano sa ilang government projects. Ipinagbibili rin umano ng PICAB ang accreditation nito sa mga kontraktor na una nang itinanggi ng ahensya. Nasa direktang pamamahala ngayon ni Roque ang PICAB kasunod po ng mga naturang aligasyon. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ni Matienzo kaugnay sa kanyang pagre-resign sa PICAB. Mainit na balita, isinailalim na sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Bureau of Immigration ang 35 iniimbestigahan kaugnay sa flood control projects. Mula yan sa pinagsamang hiling ng Senate Blue Ribbon Committee at ng DPWH. Sa tulong ng Lookout Bulletin, mababantayan kung lalabas ng bansa si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at iba pang tauhan ng kagawaran. Gayon din sina dating Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez. Kasama rin ang ilang kontratista gaya ni Sara Vizcaya na ayon sa kanyang kampo ay hindi magtatago at ni Luisito Tiki na handa ring makipagtulungan sa investigasyon ng Senado at ng Kamara. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ng iba pang nakalista. Walang naging epekto sa bansa ang bagyong Kiko na lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Gayunman, nagpaulan sa ilang bahagi ng Luzon ang habagat. Sa Tabuk, Kalinga, nagkaroon ng landslide sa barangay Bulanao. Nasawi ang 17 anyos na lalaking estudyante matapos matabunan ng lupa sa loob ng kanilang bahay. Binaha naman ang mga barangay ng Apas at Calagdao. Umabot ang tubig hanggang bubong ng ilang bahay. Hindi naman madaanan ng mga motorista ang kalsada na nagdurugtong sa mga bayan ng Balbalan at Pinukpok dahil sa rumaragasang mud flow. Naantala ang clearing operation sa lugar dahil sa patuloy na pag-ulan. Sarado rin sa mga motorista ang mga Nara Bridge sa Itiague, Isabela. Umapaw kasi roon ang mga debris at mud flow sanhi ng pag-apaw ng tubig.
Sa Ilocos Norte, abot hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng Batak. Ayon sa mga residente, umapaw ang sapa sa lugar dahil sa pag-uulan. Nang humupang tubig, sangkaterbang putik ang naiwan sa ilang kalsada. Mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, apektado po ng hanging habagat ang NCR, ilan pang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Kahapon ng hapon lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Kiko. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains, kaya maging alerto po mula sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas na ulan dahil sa habagat sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. Asahan din po ang ulan dito sa Metro Manila. Posible ang malalakas na buhos sa ilang panig ng Quezon City, Caloocan at Marikina. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isinisisi po sa baradong floodgate ang pagbaha sa ilang lugar sa Santa Ana, Pampanga nitong mga nakaraang araw. Chris, may aksyon na bang ginagawa tungkol dito? Connie, inalis na ngayon ang mga basurang bumara sa floodgate. Ayon sa mga otoridad, natakpan ng mga basura ang floodgate kaya umapaw ang tubig at nagpabaha sa ilang lugar. Nasira rin daw ang slope protection ng isang dike roon dahil sa naipong basura. Tatalakayin ng mga lokal na opisyal at National Irrigation Authority ang obligasyon nila sa floodgate para maiwasan ang muling pag-apaw ng tubig. Hulikam naman dito sa Dagupan, Pangasinan ang paglalaro ng baraha ng ilang tauhan ng Public Order and Safety Office. Kita sa mga larawan na may isang tao sa gilid na may hawak ng baraha. Ang isa naman wala mang hawak ay may nakalatag naman na baraha sa kanyang harap. May ilang barya rin sa mesa. Kuha umano ang mga larawan sa loob ng kanilang tanggapan noong kasagsagan ng masamang panahon noong Hulyo. Lumabas ito sa social media kamakailan. Kamakailan lang din ay nagbabala ang Civil Service Commission na mapaparusahan ang mga empleyado ng gobyerno na mahuling nagsusugal habang nasa trabaho. Sabi naman ng pamunuan ng Poso, tapos na ang duty ng mga nasa larawan at nagpapalipas lamang ng oras bago sila umuwi. Pambili umano ng kape at hindi pusta ang mga barya sa mesa. Hindi mo na pinapasok sa trabaho ang dalawang empleyado habang isinasagawa ang investigasyon. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang mga nasa larawan. Sinaksak ang isang lalaki sa Antipolo, Rizal ng isang babaeng tumabi sa kanya. Ang suspect dati na raw nasangkot sa mga insidente ng pananaksak. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pagmasdan ng lalaking yan na umupo sa harap ng isang tindahan sa Barangay San Isidro sa Antipolo City pasado tanghali noong Martes. Maya-maya, isang babaeng may dalang bag ang lumapit at umupo sa tabi ng lalaki. Hindi nahagip sa CCTV pero ang babae kumuha na pala ng kutsilyo sa kanyang bag at biglang sinaksak ang lalaki. Napatayo pa ang lalaki habang tumakbo naman ang babaeng nanaksak. Nakahingi ng tulong ang lalaki mula sa isang babaeng lumabas sa gate. Hinabol ng ilang residente ang sospek. Nang napadayo lang siya roon, nagpaalam pa dun sa pinsan na bantay ng tindahan na makikiupo lang. Yung pinsan niyang nakaupo naman dun, nakakain lang, tumambay na yosi. Bigla na lang pong sinaksak eh. Pagdating namin doon, may hawak na kutsilyo pa yung babae. Doon na namin siya na-trap yung babae nung binitawan niya yung kutsilyo. Inaresto siya ng mga tauhan ng Barangay San Isidro. Nakuha rin ang ginamit niyang patalim na abot sa 12 pulgada ang haba. Ayon po dun sa pinsan niya, nung biktima, itinakbo po agad nila sa ospital. Kasi medyo dumudugo na at sabi niya masakit yung dibdib niya. Kasi ang tama niya po ay nasa kaliwang dibdib. Kritikal ang kondisyon ngayon ng 26 anyos na biktima ayon sa barangay. Itinanggi ng 30 anyos na sospek ang pananaksak. Hindi rin daw sa kanya ang nakumpiskang patalim. Hindi po totoo yun kasi hindi ko po alam yun eh. Wala po akong dalang ganong bagay. Metal na bagay, wala po akong dalang ganon. Saan po galing yung nakuha nila ng kutsilyo? Hindi ko po alam.
Sa records ng barangay, dati nang nasangkot ang babae sa ilang insidente ng pananaksak sa Antipolo City. Bali, nakatatlong insidenteng pananaksak na po siya bago po itong bago. Yung una po is yung lalaki po na sinaksak niya is nag-50-50 po yun. Tapos after 1 week, namatay din po yung biktima. Tapos po yung pangalawa, siya rin po yung nananaksak po sa may simbahan, ng Antipolo Simbahan po. Tapos yung pangatlo po is sa police station po yun na may sinaksak din po siyang police. Records din na may mental health disorder po siya. Nakapiit sa custodial facility ng Antipolo Police ang suspect. Sasampahan siya ng reklamong frustrated homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Seryoso lang talaga ang presidente. Tapos na yan, isang araw lang. Natuturo niya lahat ng may kagagawan ng korupsyon sa budget. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Yan ang sagot ng Malacanang nang sabihin ni Vice President Sara Duterte na tila nanonood lang ang taong bayan sa isang sarswela sa investigasyon sa flood control projects. Nakakaduda raw ito ayon sa bise at tila may niluluto ang pamahalaan habang nakatutok ang lahat sa isyong ito. Sabi ng Malacanang, hindi pamumulitika ang investigasyon at para yan sa taong bayan. Kung kaya raw ito ng isang araw, sana raw ay hinimok din noon ng bise ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dati na rin daw nagsabing may ghost flood control projects. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng siyam na kumpanyang pagmamayari o kontrolado ng Pamilya Diskaya. Sabi ng PICAB sa kanilang desisyon, labag sa batas ang inamin ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may pagkakataong nagbibid ng sabay-sabay ang kanilang mga kumpanya para sa iisang kontrata sa gobyerno. Kabilang sa siyam na binawian ng contractors licenses ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation. Ang dalawang nabanggit na kumpanya ay kabilang sa top 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Marcos na may pinakamalalaking ng flood control projects sa bansa. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit sa abogado ng mga Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III, sinabi niyang iaapela nila ang desisyon ng PICAB. Hindi raw sila nabigyan ng due process o sapat na panahong magsumite ng mga kaukulang dokumento bago binawi ng PICAB ang contractor's licenses ng mga kumpanya ng Pamilya Diskaya. Update po tayo sa naging inspeksyon ng Bureau of Customs sa luxury vehicles ng mga Diskaya at ang mga susunod na hakbang kaugnay po sa mga sangkot na sa maanumalyang flood control projects. Kausapin po natin sa Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga rin po, Ma'am Connie, sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Makiki-update lamang ho kami doon sa mga nakuha na po ng Bureau of Customs na mga luxury cars. Ilan na po ba ito in total at ano ho ang update natin tungkol sa mga nadiskubre po ninyo? Kahapon pa lamang 14 na ho yung nakuha natin. 12 yung hinahabol natin base sa visa ng search warrant na hinatid namin doon. Pero meron 2 dumagdag, kaya 14 po yung luxury vehicles na nasa custody na po natin. Subalit kagabi may mga nadadagdag pa at inaasahan natin madadagdagan pa to more than 14. Okay, pero sa ngayon ho ba may mga nadiskubre na ho tayo na mga irregularidad base po doon sa mga pangunang mga nakuha po ninyo na 14 na luxury cars? Maaga pa po, Ma'am Connie. Bigyan niyo pa ho kami ng ilang araw para very fair, very accurate. Magiging transparent naman po ang BOC. Sinisigurado ko po kayo at ang ating mga kababayan na iuulat natin yung tama kung ano po talaga nakita natin dito upang maging eksakto po base sa dokumento, base din po dun sa makikita namin dun sa mismo kotse. Sisipatin po namin pati yung VIN number niyan kasi ang dokumento
kailangan tugma rin po yan doon sa klase ng kotse. Malalaman po natin itong lahat, Ma'am Connie. Okay, at kung sakaling kulang ho, halimbawa sa buwis na binayaran, hindi ba ibig sabihin ay may mga kasabot din ho sa loob ng BOC? O kaya kung sinasabi ho ng kanilang lawyer na hindi naman marerehistro yan, bakit pati sa LTO? Ano ho ba ang ating direksyon tungkol po dito? Posible po yun, Ma'am Connie. Isa yan sa tinitingnan natin talaga dahil kung totoo na kulang ang pinagbayaran niyan at kung totoo rin na talagang may mga tama ang dokumento niyan, may mga mali, dinoktor ang dokumento, of course, nagkaroon niya ng kakampi o kasabwat mismo dito sa aming ahensya. Of course, hindi ako nagdadahilan na bago lang po akong commissioner. So, balit sinisigurado ko po kayo at ang ating mga kababayan, titignan po natin talaga sa nagsimula to, anong dulo nito, at kung sino po dapat po nating panagutin. Mananagot naman po yan. Sisiguro din po natin yan. Pero matagal pa ho siguro ang ating pong aantayin bago masubasta ito dahil sa initial nyo nang nabanggit na talaga ipasusubasta nyo kung sakasakali. No? Pero ang minimum po sabi ninyo ay 28 at least dun sa mga nabanggit po ay dapat makuha po ninyo. Pero ano ho bang update? Sabi ho sa LTO daw ni Senator Jinggoy, merong 80 na mga sasakyan pa itong Diskaya? Tama po kayo. 28 po yung tinitingnan namin. Dapat dahil mismong sila Diskaya family na rin ang nagbanggit sa hearing sa Blue Ribbon Committee na 28 po yun. Doon naman po kay Senator Jinggoy po kami, yung 8 po na yun, hindi naman po lahat yung luxury vehicles. Kasama na rin po dyan kasi yung mga ginagamit sa kumpanya, halimbawa ng mga traktora, mga heavy equipment. In fact, more than 80 po yun kung ipagsasama-samahin. So, balit ganito naman po yan, Ma'am Connie. Yung mga luxury vehicles, may mga paraan po tayo na malaman ilan po talaga yan. Meron tayong magagawa po dyan. Kung more than 28 yan, malalaman po natin yan. Basta kami, at the minimum, tinatarget namin makuha natin yung 28 kasi sa kanila po mismo galing yung numero na yan. Opo, okay. At bukod po sa mga luxury cars na ito, meron din ho ba kayong iniimbestigahan sa pamilya Diskaya kung bukod sa mga mamahaling sasakyan na yan, may mga private planes ba, yate at iba pa? Tinitingnan po natin yun. To be exact, Ma'am Connie, hindi lang naman po sa Diskaya family tayo tumitingin. Dahil ang utos sa amin ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat po ng mga nababanggit dito sa nangyayaring investigasyon, yung mga nakikita natin, narinig natin sa mga pag-uulat po ninyo, tinitingnan po namin ho lahat yan. Hindi lang po ang pamilya Diskaya. Alright. At sa ibang issue naman po tayo, magpapasko na. Alam din ho natin na marami hong kailangan gawin din ang Bureau of Customs. Hindi lang ho dito sa mga issue na ito. Ano ho ang ating paghahanda sa holiday season? Lalo na't inaasahan ho na dadami syempre yung mga packages na naman sa bansa. Pinagbubuti po namin, lalo na po sa balikbayan boxes. Yes. Wala pa po ako maiulat kung ano po yung mas maganda nating sistema. Isa po yan sa gusto ko po mismong maayos po natin dahil naunawaan po natin. Yung mga balikbayan boxes, yan po yung mga pinaghirapan po ng ating mga OFWs, mga Pilipino na mga kababayan natin na nagtatrabaho sa abroad upang makapagpadala sa kanilang pamilya. Paano po namin pagagandahin na mabilis po ito makarating sa kanilang pamilya, subalit kung paano itan po ng mga hindi tamang mga kargamento. Kagaya po kahapon, buti na lang nahuli po natin, mahigit kalahating bilyon po yung halaga ng shabu na nasabat po natin. Galing po ito ng bansang Amerika na isiningi po dito sa mga balikbayan boxes. Yun nga po. Nakakalungkot po yun dahil nananamantala po yung mga sindikato sa likod nito na alam nila nag-iingat tayo sa balikbayan boxes. So yan po ang ginagamit nilang kaparaanan upang makarating po ang illegal drugs. Okay, paigtingin nyo rin ho ba yung inyong mga x-ray machines sa sinasabing, yung ilan ho parang masabi lang na may x-ray machine kahit na wala ho daw silbi talaga at wala talagang nakukuha mula ho doon sa mga areas na po pwedeng pagpasukan po nito mga balikbayan boxes. Ganun po, Ma'am Connie, yung mga x-ray machines na para sa balikbayan boxes, magaganda po yan dahil yan po yung mas compact, mas maliliit po yan. Yan, ayos naman po yan. Although magdadagdag po tayo ng karagdagang ganyang x-ray machines, scanning machines, upang pag nasira yung isa, meron naman po tayong emergency na magagamit. Ang kailangan po namin i-upgrade ng mga x-ray machines, yun pong malalaki
na magkakasya po yung mismong mga containers. I see. So yun po ang kailangan po na nating i-upgrade at i-modernize. Marami pong salamat, sir, sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Salamat din po, Ma'am Connie. Thank you rin po. Yan po naman si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Nagkasundo ang Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways na rerepasuhin ang budget ng DPWH para sa 2026 sa loob ng 2 linggo. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na suriin ang mga dapat baguhin sa budget para sa transparency at accountability. Magbibigay raw ang 2 ahensya ng listahan sa Kongreso ng mga babaguhin sa budget. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, dapat alisin na ang mga proyektong doble at mga natapos na. Nilinaw din ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na pondo lang ng DPWH ang i-review dahil wala namang nakitang mali sa iba pang ahensya. Hinahanap po ngayon ang isang mag-asawang negosyante at kanilang kasosyo na halos 2 buwan nang nawawala matapos umunong pumunta sa isang business transaction. Bukod sa cash, may dala rin daw noon ang 3 na relong nagkakahalaga ng 20 million pesos. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. 3 anak po yung naiwan nila eh. Kaya hindi po biro na basta na lang po ganyan silang mawawala. Ang gusto po namin, mabalik po sila. Maawa lang po para po sa pamilya po. Nagmamakaawa ang kaanak ng mag-asawang negosyanteng sina Henry Angelo at Margie Pantoliana at kasosyo nilang si Richard Cadiz na 2 buwan nang nawawala. July 6 daw nung umaga, huling nakita ang 3. Nakuhanan sa CCTV ang pag-alis ng mag-asawa sa kanilang condo unit hanggang pumasok sa kanilang sasakyan kasama ang kasosyo at hanggang makaalis sila. Around 12 p.m. po, hindi na po sila nakakontak. Papunta raw noon sa isang business transaction sa Pasig ang 3. May stem cell din silang dala at may dala rin silang cash. Ibig sabihin may ka-transaction sila roon. 2 months na, wala pang kumukontak, wala pang nagpaparamdam, asking for anything from your family po? Wala pa po. Bandang alas 4 daw ng hapon ng araw na yon, may nag-video call pa raw gamit ang telepono ng babaeng biktima sa kanyang bunsong anak. So nagtanong po kami sa bata kung ano pong nakita niya or narinig niya. Sabi niya po wala. Inilapit raw nila sa CIDG ang problema makalipas ang 2 linggo pero wala raw nangyari. Kaya humingi na sila ng tulong sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Parang a business deal na that gone wrong. Yun ang tinitingnan natin dito, no? Bukod sa hindi pa matukoy na halaga ng pera, may dala rin daw ang mga biktima na relong nagkakahalaga ng 20 million pesos. Maybe yung mga ka-transaction dito nag-interest dun sa mga dala-dala niyang valuables like the watch and maybe the money. Sa backtracking na ginawa ng PAOK, nakita sa Cavite kung 7:30 ng gabi ng July 6 ang sasakyan ng mga biktima at isang puting van na tila nakasunod sa kanila. Ayon sa PAOK, ilang araw matapos silang mawala, nagkaroon pa raw ng mga transaksyon sa ATM. There were a lot of withdrawals made. Actually, kung susumahin natin, millions ang nakita natin. But that's for a specific time period lang. Hindi pa natin na-check yung bago o yung iba. Di ba may limit na halimbawa 50,000 o 100,000 ang kayang i-withdraw. So that's why everyday nagkakaroon ng withdrawals. Ayon sa PAOK, itinuturing daw na persons of interest ang mga nakatransaksyon ng mga biktima. Nag-alok na ng 300,000 pisong pabuya ang mga kaanak sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon hinggil sa mga nawawala. Bubuo raw ang PAOK ng Special Task Group sa tulong ng iba pang law enforcement agency na tututok sa mga nawawalang negosyante. Umaasa naman ang pamilya ng mga biktima na buhay na makakabalik sa kanila ang mga nawawalang kaanak. Ayon naman sa CIDG, nagsagawa sila ng investigasyon ng idulog ito sa kanila. Mag-i-issue daw ng sabina ang CIDG sa mga resource person para magbigay linaw sa nasabing bagay. Isa raw itong leksyon sa CIDG para pabutihin pa ang kanilang feedback mechanism at komunikasyon sa pamilya ng mga biktima. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oras na para sa Webes latest mga mare at pare. Busy as a bee raw ngayong bare months si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. This month, balik Europe si Heart para dumalo
sa sunod-sunod na Fashion Week sa Paris at Milan. Ang ilan sa mga ganap niya roon mapapanood sa Season 2 ng Kapuso reality show na Heart World. Last Tuesday naman, dumalo si Heart sa exhibit opening ng isang luxury brand na siya ang ambassadress. 2 million pesos ang dinonate ng brand para sa preservation ng Tubataha Reefs. Chika ni Heart sa inyong mare sa kabila ng kanyang book schedule, here and abroad, priority pa rin niya ang paglalaan ng family time, lalo na sa Pasko. Huli ka ang pagmamaltrato ng handler na yan sa isang K9 unit sa Pasig. Ayon kay Youth Cooper Nicole Andrea, sinubukan niyang sigawan at pigilan ng pananakit sa aso pero malayo siya kaya hindi naririnig ng handler. Wala pang pahayag ang mismong handler pero sa isang pahayag ng agency niya sinabing suspendido muna ang handler dahil sa insidente. Bibigyan siya ng retraining at reassessment. Tiniyak ng ahensya na nasa ligtas na kalagayan ng aso at hindi na mauulit ang insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Makalipas ang 2 taon mula nang masira, hindi pa rin naaayos ang isang flood control project sa Dumangas, Iloilo. Sara, bakit hindi pa raw yan naaayos? Rafi, hindi raw sakop ng warranty ng kontraktor ang pinsala dahil hindi raw istruktura nito ang problema ayon sa Iloilo 2nd District Engineering Office. Nasira raw kasi ito dahil sa epekto ng Bagyong Betty noong May 2023. Halos 1 taon lang mula nang natapos ito noong August 2022 sa halagang mahigit 19 million pesos. Sabi ng district engineer, posibleng hindi kinaya ng slope protection ang agos ng tubig kaya ito napinsala. Halos kalahati ng 200 metrong proyekto ang nasira at gumuho. Ayon sa Iloilo 2nd Engineering District Office, hindi kasama sa budget ng kanilang opisina para sa susunod na taon ang nasabing proyekto kaya hindi pa ito makukumpuni. Nagkaroon ng pagsabog sa isang resort sa Talisay, Cebu dahil sa mga naghalong kemikal. Nangyari daw ang pagsabog ng sabuya ng isang empleyado ng chlorine ang swimming pool. Sa investigasyon ng pamunuan ng resort, ang ginamit niyang timba, muriatic acid pala ang laman at hindi tubig. Ayon sa Talisay CDRRMO, nagdulot ng hazardous materials o hazmat reaction ang paghahalo ng chlorine at muriatic acid. Napuruhan ang empleyadong nagsaboy na nagpapagaling sa ospital. Bukod sa kanya, naapektuhan din ng nalanghap na chemical reaction ang 3 niyang katrabaho, 12 bisita at 3 nakatira malapit sa resort. 15 sa kanila ang dinala sa ospital at na-discharge na rin. Ipinatigil muna ng Talisay City Legal Office ang operasyon ng resort. Handa naman daw ang pamunuan nito na sumunod sa anumang utos ng mga otoridad. Sa ibang balita, may bakante pang 4 na party list seat sa House of Representatives ayon sa Commission on Elections. Sabi ni Comelec Chair Garcia na bakante ang dapat sanang 3 alokasyon para sa Duterte Youth Party List matapos inalify o isawalang bisa ang kanilang registration. Pinal na raw itong desisyon sa September 29 kung hindi dudulog sa Korte Suprema ang Duterte Youth. Ang isa namang natitirang party list seat ay dahil sa resolusyon ng Comelec on Bank na 64 dapat at hindi 63 ang mga kinatawa ng party list sa Kamara. Base kasi sa Konstitusyon at Party List System Act, 20% dapat ng Kamara ay mga party list representatives. Sinusuri pa ng Comelec kung kaninong party list dapat ibigay ang mga natitirang pwesto. Sampu na ang nasawi sa gitna ng kabi-kabilang protesta kontra korupsyon sa Indonesia. Una nagsagawa ng silid protesta sa parliamentary ng Indonesia sa Jakarta. Kumalat ang gulo sa iba't ibang bahagi ng bansa nang masawi ang isang motorcycle taxi rider matapos mabangga ng pulis. Sinibak na sa pwesto ang nakabanggang pulis na nagpaliwanag na hindi niya ito sinasadya. Inilalaban ng mga nagpoprotesta ang panukalang nagbibigay ng buwanang housing allowance sa mga politiko. Pinakakansila na ng presidente ng Indonesia ang panukala. Kinalampag po ng ilang militante at mga biktima ng baha ang harap ng compound ng Pamilya Diskaya sa Pasig. Himingi na po tayo ng detalye sa ulat on the spot ni June Veneracion. June?
Connie, sumugod nga ang mga militante at ilang biktima ng baha sa compound ng pamilya Diskaya dito sa Pasig City. Kinalampag at pinagbabato nila ng putik ang gate ng mga Diskaya. Gumamit din sila ng spray paint para markahan ng protesta nila ang bakod. Ito raw ang ganti nila sa pagsalaula sa pondo ng pamahalaan, partikular ang mga anomalya sa flood control project kung saan kasama ang kontratistang si Sara Diskaya sa mga iniimbestigahan. Habang nalulubog daw sa baha ang maraming Pilipino, may mga tao tulad ng mga Diskaya na lumalangoy sa karangyaan. Sabi naman ni Colonel Hendrix sa Mangaldan, ang hepe ng Pasig City Police, malinaw na labag sa batas ang ginawa ng mga ralista. Pwede raw silang kasuhan ng malicious mischief. Pero ipapaubaya daw ng PNP sa pamilya Diskaya kung magsasampa sila ng kaso. Kahit walang permit, pinayagan daw nila ang mga ralista. Hindi akala ng mga pulis na mauwi ito sa pambabato ng putik at vandalismo. Magdi-deploy daw ng dagdag na mga pulis sa area para wag na maulit ang nangyari ngayong araw. Paulit-ulit ang sinasabi ng panig ng pamilya Diskaya na wala silang nilabag na batas sa kanilang mga proyekto. Wala pa silang pahayag kaugnay ng nangyaring protesta ngayong araw. Connie, sa ngayon ay nalinis na ng mga tauhan ng pamilya Diskaya yung putik sa gate dito sa compound. Ang natitira na lang ay yung mga vandalismo sa kanilang bakod. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Nangunguna sa Bicol Region ng probinsya ng Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pag-uusapan, base po yan sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research mula sa sumbong sa Pangulo website. Pero may isang flood control project sa Camsur ang hindi pa natatapos at inabandona. Questionado rin umano ang kalidad ng nasabing proyekto. Balitang hatid ni Mark Salazar. Ganito ang itsura ng flood control project na ito sa Barangay San Francisco, Baao, Camarines Sur. Mahigit 5 kilometrong kalsada dapat na may riprap sa gilid bilang panangga sa baha tuwing tag-ulan. Ang riverbank at road project na ito ay protection sana ng Baao sa baha kapag umapaw ang Baao Lake at connectivity sana para sa mga far-flung barangay na may access sila sa kabayanan ng Baao. Pero nakita nyo naman, ang proyektong ito ay abandonado, nakatiwangwang, nasisira ng hindi napapakinabangan. Nang manalanta ang bagyong Christine noong isang taon, lampas tao ang baha sa Barangay San Francisco. Hindi naman daw talaga sila umasa na poprotektahan sila ng flood control project dahil hindi nga ito tapos. Kailan ang huli pang may gumawa rito sa proyektong ito? Nung di pa nagbabagyo ng Christine. May nagagawa dyan. 2024. Ngayon wala na. 2024 meron pa? Oo, meron pa. Ngayon wala na. Ang backhoe na ito ng kontratista ay parang naglalarawan ng kanilang proyekto dito sa lugar na ito. Abandonado na. Sabi ng mga taga rito, huli raw nilang nakitang nagtrabaho ang backhoe na ito buwan bago sila sinalanta ng bagyong Christine. Hindi na nga tapos. Ang mismong riprap kay questionin ng kalidad kahit hindi engineer ang makakita. Nagiging powder, oh. Yung buhos ng simento, nagiging buhangin. Wala nang nakapaskil na project board para makita ng publiko ang halaga ng proyekto, sino ang kontratista at kailan ito sinimulan at natapos. Sa DPWH 5th District Engineering Office ng Camarines Sur sana malalaman ang mga detalyeng ito na aming sinadya, ngunit hindi kami hinarap. Wala rin gustong magsalita mula sa Mayor's Office ng Baao o kaya ng Municipal Engineer. Ang mga opisyal ng Barangay San Francisco ang nagsasalita para ireklamo ang anilay balahurang trabaho ng kontraktor sa kanilang flood control project. Sabi ko nga noon, yung una nag-report dyan, ako, magagalitin ang engineer ng DP. Ganyan ang ginagawa nyo. Kaunting, tapal. Bato. Oo, bato. Tapal. Kami nga nagsasabi sa kanila, dapat pagandahin nyo yung programa nyo. Para kami naman ng mga taga San Francisco, baka hanggang buhay pa yan. Maprotektahan sana. Dumulog na raw sila sa nakatataas mula munisipyo hanggang probinsya pero walang nagbago. Magbabantay kami doon. Kaya lang, wala naman kayo. Wala kami magawa.
Yung amno ng kontratista. Tapos sumsami, pag nagsasalita kami, ipaalam ko kay boss. Sinong boss nila? Dapat kami, sa barangay council, bigyan nilang pag-asikaso. Kahit sanay na raw silang binabaha ang Baaw, hindi pa rin daw nila masabayan ng paghahanda ang pataas na level ng baha taon-taon. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research sa sumbong sa Pangulo website, sa Bicol Region, nangungunang Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pinag-uusapan. Meron ditong 250 proyekto na nagkakahalaga ng 17.5 billion pesos. Ang buong Bicol Region ay may 866 na proyekto na aabot sa 49.61 billion pesos, ikatlo sa pinakamataas sa bansa, kasunod ng Region 3 at NCR. Katumbas ito ng nasa 9% ng kabuuang bilang at halaga ng flood control projects nationwide. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod po kay Herbert Matienzo na nag-resign bilang Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board, may 2 pang direktor ng tanggapan ang nagbitiw sa pwesto. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, kinumpirma nga ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na nagtalaga na sila ng kapalit ng nabakanting posisyon ni PCAB Executive Director Herbert Matienzo na kamakailan ay nagbitiw dahil umunod sa personal na dahilan. Bagamat sa mga sandaling ito ay di muna pinangalanan ni Roque ang nasabing kapalit. Ayon pa kay Roque, bukod kay Matienzo ay may 2 pang director ng PCAB ang nagbitiw. Sa ngayon, mismong si Roque daw ang direktang mamamahala ng Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP at ang mga implementing board dito, kabilang na ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Nakapareham natin si Secretary Roque sa factory visit ng Department of Trade and Industry sa isang steel plant dito sa May Kawayan, Bulacan. Layo ng aktibidad na ito na ipakitang committed ang DTI sa mahigpit na pagsusulong ng product certification upang matiyak na ang mga produkto ay laging umaayon sa technical regulations ng Philippine National Standards. At yan ang latest mula dito sa May Kawayan, Bulacan. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Oscar Oida. Kaugnay sa mga resignation sa PCAB, kausapin natin si Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali, Rafi, no? At salamat sa unlak. Opo, nakausap niyo po ba ng personal si Attorney Matienzo nang mag-resign siya? May kinalaman ba ito sa investigasyon sa flood control projects? Actually, hindi ko po siya nakausap ng personal. Nagbitaw siya ng pwesto last September 3. And we also accepted his resignation on September 3 also. Paano po makaka-apekto yung kanyang resignation sa mga sinasagawang investigasyon? Hindi naman po nakaka-apekto yung resignation because there are other people also in the department. At saka nakapag-assign na rin kami ng OIC for the PCAB Executive Director. Sino pong OIC ngayon? Ibibigay po namin yung pangalan. Yeah, within the day. Okay. May 2 ding PCAB directors po na nag-resign. Ano pong naging paliwanag nila? Yes, may 2 PCAB board members na nag-resign. Of course, yung una, they stated the personal reasons. And second one, kasi actually nag-hold over lang siya. So, nag-expire na po yung ano niya. So, he was just a holdover. So, he just pursued his resignation. Bagamat nag-resign po ang mga ito at umalis dyan sa PCAB, hindi naman po nangangahulugan na pwede silang maabsuelto na or maapektuhan yung investigasyon po sa kanila kung sakali. No, not the apekto. Hindi po. Opo. Sabi po ng abogado ng mga diskaya, aapela sila matapos yung desisyon ng PCAB na i-revoke yung lisensya ng siyam sa kanilang construction companies dahil may violation daw po ng due process. Ano pong reaction nyo dyan? Yes, of course they can appeal if they wish to appeal. Pero on our side, we will stick to the PCAB that they revoke their license. The PCAB decision to revoke their license. Pero nangkwat lamang po ito na magkaroon ng Senate investigation. Wala ho bang isinasagawang motu proprio investigation ng DTI patungkol po rito? Meron kaming
fact-finding body inside DTI to investigate, of course, the department itself and, of course, yung mga contractors natin. So, posibleng may ibang contractors pa po na posibleng matanggalan ng lisensya mula sa PICAB? Yes, definitely. Meron yan. We will update once we have the names again. Okay. Continuous investigation po ito. Sige po, asahan po namin at maghihingi po kami ng update sa inyo. Maraming salamat po. Sandali, Rafi. Go ahead po. Nalipat namin yung PICAP, SIAP at saka CIAC sa Office of the Secretary para talagang matutukan ito. So we will really strictly monitor all of this, as well as yung mga yung mga permits ngayon, licenses, will pass through the Office of the Secretary before we give it to the PICAP board for the final approval. Pahabol na lamang po, yung mga aprobado na pong mga kontrata, i-review nyo po ba ang mga ito? Again? May mga i-review po ba kayo ng mga binigyan na ng kontrata? Yes, magre-review po kami talaga. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Thank you. Okay, bye-bye. Yan po si DTI Secretary Cristina Roque. Mainit na balita, sasambahan ng National Bureau of Investigation ng reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay po yan sa hindi pagbabayad ng tamang buwis at illegal na land conversion ng Pogo Hub sa bayan. Ayon sa NBI, may halagang 3.9 billion pesos ang halos 8 ektaryang lupa ng Pogo Hub. Pero 10,000 piso lang daw ang kanilang binayarang buwis. Bukod kay Guo, kasama rin sa reklamo ang 35 iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng Bamban LGU. Wala pa silang pahayag. Another milestone unlocked para kay sparkle artist at Encantadia Chronicles Sangre star, Rocco Nacino. Sasabak si Rocco sa kanyang professional wrestling debut this month. Makakatapat niya sa wrestling arena si Tiago the Gym Bro Santiago. Kilala ang aktor sa kanyang pagiging sporty. Mapagolf, pickleball, tennis o jiu-jitsu man, hindi yan uurungan ni Rocco. Sa kanyang vlog last April na share ni Rocco na gusto niyang pasukin ang professional wrestling. Kaya bilang birthday gift sa sarili, nag-prank siya sa wifey na si Melissa nang sumali siya sa isang wrestling match. Priceless naman ang reaksyon ni Melissa sa stage birthday drama ng kanyang hubby. Idinaos ng Tourism Promotions Board ang kauna-unahang Creative Tourism Conference sa bansa. Kabilang sa mga naging event speaker, si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Tinalakay niya ang kahalagahan ng mga Pinoy drama shows sa pagsusulong ng Philippine tourism, gaya ng mga kapuso series na Pulang Araw, Maria Clara at Ibarra, Legal Wives at Inday Will Always Love You. Naipakita raw kasi sa mga ito ang mga ipinagmamalaking lugar sa bansa, pati na rin ang ating cultural pride. GMA has always had the effort to promote tourism. Makikita natin sa mga shows natin dati, ang locations natin, di ba, sa Cebu, sa Sorsogon, para mapakita yung mga tourist spots natin. And not only that, we make it a point to show our cultures. Dumalo rin sa event si Huwag Kang Titingin star Michael Sager na tinalakay naman ang influencer-driven tourism. One glowing Virgo baby si Master Cutter star Max Collins sa kanyang back-to-back 33rd birthday bash with her family and friends. Narito ang latest hatid ni Maring Athena Imperial. Twice nag-celebrate ng birthday si Max Collins kasama ang kanyang loved ones and friends. Nagkaroon siya ng birthday bash sa isang Brazilian-Japanese resto and bar sa Taguig City. The first was a birthday party with all of my friends from the industry. That was so much fun. The other celebration was in Palawan. Despite the rainy season, sabi nga, it's always summer somewhere. And Max enjoyed the good weather during her stay there. I did another trip to El Nido just to relax, as I age a year older. I love being by the beach kasi. It makes me super happy. Nakaschedule si Max na magpunta sa France on the first week of October for work and vacation.
I'll be in Paris Fashion Week. I have a few brands lined up, so I'm excited. I've made a few friends in Paris, so I'm excited to see them, have some fun. Her schedule is also jam-packed with tapings para sa new TV series sa GMA. I have a new show. It's called Master Cutter. So it's with Ding Dong, and Shuvi and Joe Berry and marami pa pong iba. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.